Lakers payag i-trade si Austin Reeves basta kapalit ay isang top-tier big man, pero bago yan, Aaron Gordon posibleng hindi makalaro sa Game 7 dahil sa hamstring injury. Nag-aalala nga ang Denver Nuggets matapos magtamo si Aaron Gordon ng left hamstring strain sa Game 6 ng kanilang serye kontra Oklahoma City Thunder. Sa huling bahagi ng laban, napansing na hawak ni Gordon ang kanyang kaliwang hamstring matapos ang isang matinding posisyon. Bagaman sinubukan niyang bumalik sa laro, agad siyang pinaupo ng coaching staff. Ayon sa ulat ni Shams Charania, ang kanyang kalagayan ay in doubt o hindi sigurado para sa Game 7. Ngunit sa panayam pagkatapos ng laban, sinabi ni Gordon na nagsimula na ang kanyang recovery at getting ready for Game 7. Alam naman natin na si Gordon ang naging bayani ng Denver sa ilang crucial games nila. Malaking kawalan nga si Aaron Gordon kung sakaling hindi siya makalaro, lalo na't ilang beses na siyang nagsalba sa Nuggets ngayong playoffs. Sa Game 1 nga kontra OKC, si Gordon ang tumira ng buzzer beater 3-point shot na nagpanalo sa Nuggets. Bago naman nito, sa Game 4 laban sa Clippers, si Gordon rin ang gumawa ng buzzer beater dunk na nagpapanalo sa kanila sa isang matinding laban. Hindi lang siya basta role player, siya ang clutch performer ng Denver. Sa buong playoffs, nag-a-average siya ng 16.8 points, 7.3 rebounds at 2.9 assists at nagdadala rin ng matinding depensa at physical presence. Ano nga ba ang kahulugan nito para sa Game 7? Ayon kay Coach David Adelman, magiging hamon para sa team kung mawawala si Gordon sa pinakaimportanteng laro ng serye. Hindi lang sa opensa kundi lalo na sa depensa at hustle plays, malaking bagay si Gordon, ani ng coach. Kapag hindi siya makalaro, inaasahan na mas malaking load ang kailangang buhatin ni na Michael Porter Jr., Christian Braun at iba pa sa rotation. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo? Possible ngang di makalaro si Gordon sa Game 7 versus OKC? Malaking tanong, kakayanin ba ng Nuggets kung wala siya? Samantalang sa kabila ng impressive na performance ni Austin Reeves ngayong season, nag-a-average siya ng 20.2 points, 5.8 assists at 4.5 rebounds per game, lumalakas ang usapan na maaaring i-trade siya ng Lakers kung kapalit ay isang top-tier big man. May 4 na taong kontrata pa nga si Reeves na nagkakahalaga ng $56.25 million na may player option naman sa huling taon sa 2026-27 season. Ngunit ayon sa mga ulat, posibleng tanggihan niya ito at mag-demand ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng $42 million kada taon. Samantalang ang Lakers ay limitado lang sa pag-aalok ng 4-year, $89.2 million extension na malayo sa hinihingi ng kanyang kampo. Kaya't habang mataas pa ang market value ni Reeves, kailangan nang magdesisyon ang Lakers kung ire-retain ba siya o gagamitin bilang trade asset. Mga posibleng naman makuha ng Lakers para kay Austin Reeves, una, si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Dahil sa posibleng pagpasok ni Cooper Flagg sa Mavericks sa NBA draft, sumisikip lalo ang frontcourt ng Dallas. Nandyan pa sila Anthony Davis at Derek Lively, kaya maaaring i-consider ng Dallas na i-trade si Gafford. Pareho silang nasa huling taon na ng kontrata, kaya mas madali siyang isama sa trade. Pangalawa, si Nikola Vucevic ng Chicago Bulls. Nasa rebuilding stage na ang Bulls at bukas sa trades para makakuha ng draft picks o batang core. Si Vucevic ay nasa huling taon ng kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $21.4 million at maaaring magbigay sa Lakers ng instant scoring, rebounding at experience bilang isang stretch big man. Pangatlo, si Steven Adams ng Houston Rockets. Ngayong season ay nasa Rockets si Adams, ngunit siya ay unrestricted free agent na ngayong off-season. Bagamat may injury concerns, maaaring maging option siya para sa Lakers kung magpapakita ng interes sa bagong kontrata. Kilala siya sa kanyang defensive presence at rebounding na pwedeng palakasin ang frontcourt ng Lakers. Pang-apat, si Brook Lopez ng Milwaukee Bucks. Katulad ni Adams, si Lopez ay unrestricted free agent ngayong off-season. Sa kanyang karanasan bilang elite rim protector at 3-point shooter, magiging magandang addition siya sa Lakers kung magkausap silang maayos sa kontrata. Sayang lang talaga mga idol. Si Reeves ay may potential pang maging all-star at superstar caliber player, lalo na sa tamang sistema. Pero sa laki ng demand sa kanyang susunod na kontrata, mahihirapan na ang Lakers na i-retain siya nang hindi sinasakripisyo ang depth or future flexibility ng team. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo? Tama bang i-trade si Reeves habang mataas pa ang value niya? O dapat ba siyang i-keep bilang future star ng Lakers? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang mag-follow para sa iba pang NBA balita.